Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka nang mag-next video. Ayan. Or pwede mong i-X yung video na to or i-check mo yung other videos namin. Ayan. Kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, ibigay mo sa iba yung reading kasi hindi naman to personal reading. So, pwede ka pa rin talagang hindi makarelate dito sa mga sasabihin ko. Ayan. So, wait lang guys. Simulan na natin yung reading. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang po. Pa-comment nyo sa baba kahit po heart. Smileys, malaking bagay po yun sa akin. And then yung Facebook page namin, Madam P. Pwede ka doon mag-inquire ng personal reading. May mga admin ako na mag-i-inquire, na mag-assist para sa'yo. And yeah. Or virgophilippines@gmail.com. Minsan kasi nahihirapan pong magsagot doon sa Madam P. Minsan di nagsasend yung mga message. So, you might want to try the Gmail or yung email address namin, virgophilippines@gmail.com. So, let's start. You do have here the 5 of Wands. So, nakita tayo dito ng challenges sa'yo. Ngayon, medyo, I feel like yung iba sa inyo, nakakaranas ka or nakaka-experience ka ng parang, parang bumagsak, alam mo yun, pagbagsak or naka-experience ka ng kabiguan, pagkalugi, or medyo na-hit mo yung rock bottom ng buhay mo ngayon. No? But you still keep on fighting. Ito maganda dyan with the Knight of Wands. Palaban ka pa rin eh. Yung parang, ito, challenge lang to sa buhay mo. Alam mong kaya mo to eh. Napakamatapang ka talaga. Kumbaga, ikaw yung action lang ng action. Wala kang pakialam. Actually, although, na-reach mo yung pinaka-bottom ng part ng buhay mo, nagkakaroon ka ng mga challenges ngayon, nakikita natin na maraming nakataong nakasuporta pa rin sa'yo. And parang nandun yung tiwala pa rin nila sa'yo, although ganyan yung pinagdadaanan mo, marami pa rin tao or may particular people sa buhay mo na patuloy pa rin sila naniniwala sa kakayahan mo. Na alam mo yun, hindi ka pa rin naman lugi, kumbaga, kasi may mga kaibigan or pamilya ka na patuloy pa rin nandyan at sumusuporta para sa'yo. Sino ba the person na nakakonect mo pagdating sa love? Person that you're dealing with. You do have the Lovers. This is Gemini energy. Followed by the Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, gusto ko yung energy na to. I feel like itong person na to, there's partnership, maybe even relationship, yung iba friendship sa inyo na itong person na to. And I feel like there's this new beginning sa inyong dalawa. Yung iba, this could be a person na pwedeng nagkaroon ng pag-aaway sa inyo. But then nagkaroon ng parang, yung iba hindi love related to, no? Nakakita lang ako ng person na nakakonect mo na pwede nagkaroon ng pag-aaway sa inyo, hindi pagkakaunawaan, matinding pagsubok, or if this is a relationship, matinding, kumbaga nandun kayo sa rock bottom ng relationship ninyo. And then, I feel like there's a new beginning sa inyong dalawa nitong taong to. So, if there's no relationship, maybe friendship, no, nagkaroon ng pagkakagulo sa relasyon ninyo bilang magkaibigan. Ganun. And then, it's not good kasi ito na yung pinakasumubok sa koneksyon, sa relasyon na meron sa inyo. Emosyon ninyo sa isa't isa. You do have here the Queen of Cups and the Chariot. This is Cancer energy. Nakakita tayo dito ng emotion mo for this person. Importante siya sa'yo eh. Ganun. No, sabihin na natin, although nakaka-experience kayo ng mga ganyang problema, nandun yung importante pa rin itong taong to. Mahal mo pa rin siya, mahalaga pa rin siya para sa'yo. Like, maaaring hindi ka lang ganun ka-open or
hindi mo lang napapakita sa kanya kung ano yung importansya niya sa'yo. But nandun yung mahalaga at importante tong taong ito sa'yo. Pero hindi ka lang ganun ka-vocal. Pwedeng hindi mo lang nasasabi lagi sa kanya yun, pero mahalaga siya sa'yo. Okay? The Chariot is here, so nakikita natin yung concern. Parang, if ever may mga mararating or may pupuntahan ka, parang hindi mo pa rin gagawin yun nang hindi siya kasama. Or may mga gagawin ka, mga plano ka sa buhay mo. Yung iba literal na pwedeng, if ever may pupuntahan kang lugar, pwedeng siya yung lagi mo nakakasama. Tapos kung hindi siya makakasama, hindi ka rin sasama. Parang ganun. Yung iba naman sa inyo, pwedeng mga choices sa buhay. Pwedeng may mga partnership na sa inyo kasi nitong taong to. So, kung hindi pabor or hindi okay sa taong to, hindi rin magiging okay para sa'yo. So, ano namang emosyon niya for you? The Empress is here. This person really values you. Mahalaga ka para sa kanya. Tsaka nandun yung ina-admire ka niya eh. The Empress is someone that you find attractive. So, attracted siya sa'yo. Itong taong to. Kahit friends lang, parang maganda or gusto ka niya physically. Yeah, this person is your King of Cups. Wait lang. Medyo malabo yata yung aking camera. Wait nga lang, guys. Okay. So, you do have here the Page of Cups. So, itong person na to, nabanggit ko naman na attracted siya sa'yo. So, nandun yung may mga times hindi ka niya maintindihan sa mga plano mo, sa mga gusto mong mangyari sa buhay, pero nandyan lang siya. Pinipilit niyang intindihin ka or sinusuportahan ka niya. Yeah. Pero may mga times talaga na hindi ka niya magets. Pero masaya siya para sa'yo. If this person feels like you're happy or nararamdaman niyang masaya ka, okay ka sa ginagawa mo, nangyayari, etc. So, andito lang siya. Parang nakasupport lang siya sa'yo. So, hindi na mahalaga kung ano opinion niya. Parang, kumbaga sa kanya, hindi na mahalaga kung ano opinion ko, anong tingin ko sa isang bagay. Basta para sa akin, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, yun na rin ang makakapagpasaya para sa akin. Actually, this person is very sweet, caring, ganun. And, well, the way I see this, ikaw kasi hindi halata yan sa'yo. Or hindi mo na ipapakita yun sa kanya. Pero siya maaaring na ipapakita niya yung part na yun sa'yo. Or nakikita mo siya as ganong tao. Talagang open siya sa kung ano yung emotions niya. Yeah, this person is your King of Cups. I feel like wala siyang masyadong maipagmamalaki sa'yo ngayon with the 5 of Pentacles. Pwedeng nagkakaroon din siya ng mga financial struggle or issues. Pero like what I have said a while ago na itong taong to, nandyan lang siya. Okay man siya or hindi siya okay, nandyan siya para sa'yo. Kasi there's love Ace of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces. So, mahalaga at importante at mahal ka nitong taong to. Yung iba, this is not love related. Yung sabi ko nga, this person loves you as a friend. So, parang kaibigan talaga kita. No? Kasi may mga kaibigang hindi ganun Parang kaibigan na, pag hindi ka na okay, alis na ako sa buhay mo, bahala ka dyan, kaya mo na yan. Pero yung taong to, nandyan siya. Lagi para sa'yo. So, what will happen in the near future para sa'yo? The Four of Wands, you do have your Aries, Leo, Sagittarius energy. Page of Wands, Two of Wands, ayan. Isa pa. Seven of Pentacles. Pasensyahan mo na guys, ito na yung pinaka-best kong setup ngayon. Actually, hindi ako masyadong okay. Medyo, masama yung pakaramdam ko. So,
Ito na yung setup na pinaka-perfect or okay para sa akin, para ma-deliver ko pa rin yung message na hindi ako masyadong nahirapan sa pwesto ko. The High Priestess is at the bottom of the deck. So, nakakita tayo dito na mas magandang knowledge or mas pinaigting na knowledge or connection mo with the divine, like spiritual growth para sa'yo. Napakaganda. In the near future, para dito sa person na to, there's magandang komunikasyon with the two of you. Mas matibay na connection, emosyon, at mas matibay na pagkakaibigan. Kung may relasyon, mas matibay na relasyon sa inyo. This person will be very happy, the sun, in the near future. Kasi may nakikita tayong growth dito eh. The more na mas matagal yung paano ko ba sasabihin to? Yung nakakita kasi ako ng relationship dito na mas lalong tumatagal eh. Lalong tumatagal, lalong gumaganda. Example kita sa puno, no? Of course, yung una, yung puno, you are really excited pag magtatanim ka. And then, parang sa relasyon ninyo, ganun. Sa una, exciting. Pero, habang tumatagal siya, may mga magiging hadlang para mag-grow yung relationship ninyo. No, katulad ng mga puno, ng mga halaman. Nandiyan yung mga may peste, may mga taong hindi pabor, lalo na kung puno yung balak mo itanim. Hindi sila pabor kasi may plano sila dun sa part ng area na yun. Diba, may gagamitan sila ng lupa, medyo malaki yung puno, tapos ang tagal naman mamunga, parang ganun. Doon sa relationship ninyo, parang ganun nakikita natin. Maraming naging pagsubok. Pero nakakita tayo dito ng magandang bunga pagtapos nito. And nandun na kayo pupunta na kayo doon sa point na yun. Napapunta na kayo sa bubunga na siya. Or magiging mas maganda relasyon mo dito sa taong to. Mas magbubunga siya. No? Nandun kasi yung pagpapahalaga. The Five of Swords, may mga taong mawawala or aalis sa buhay ninyo, pero mapapalitan nyo ng mas better, mas kayang pangatawanan, kung ano man yung responsibility or, I don't know, it feels like mga tao sa paligid ninyo na, for example, ikaw, yung mga tao sa paligid mo, katrabaho mo, mababalitaan mo aalis or umalis. Pero may nakikita tayong mga papalit, pero mas maganda or mas maayos na tao ito. Okay? Mas dapat pagkatiwalaan, mas may dedikasyon sa trabahong ginagawa nila. So, it could be katrabaho or empleyado if you do have a business. So, nakakita tayo ng ganun, replacement. And whatever journey ang pinili nitong mga taong ito na aalis or umalis sa buhay mo, it's not good. Nakita tayo dito ng betrayal, kalungkutan, and pagsisisi. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.